Julie Ann San Jose, binatikos sa pagpe-perform sa simbahan sa Mindoro. Si Julie Ann San Jose ay naharap sa kontrobersya matapos mag-perform sa isang benefit concert sa loob ng Nuestra Senora del Pilar Shrine sa Mamburao, Mindoro. Noong Oktubre 6, 2024. Ang event, na pinamagatang Heavenly Harmony Concert, Harana para kay Maria, ay naglalayong mangalap ng pondo para sa simbahan, kung saan kasama ni San Jose ang The Clash. Season 3 winner na si Jessica Villarubin bilang mga pangunahing performer. Habang tinanggap ng marami ang concert, mabilis na kumalat ang mga video ng pag-awit ni San Jose sa altar, na nagdulot ng backlash mula sa mga netizens na naniniwalang ang ilan sa kanyang mga napiling kanta ay hindi akma para sa isang relihiyosong lugar. Bakit sa tingin mo ay nag-ambag ang setting ng simbahan sa kontrobersya sa performance ni Julie Ann? Ang kritisismo ay lumala nang lumabas ang isang clip ng pag-awit ni Julie Ann ng sikat na disco song na Dancing Queen online. Maraming mga manonood ang nakaramdam na ang masiglang kantang ito ay hindi akma sa altar, na karaniwang nakalaan para sa seryosong miss. Sa kabila ng negatibong puna, pinili ni Julie Ann na huwag makipag-engage sa kanyang mga kritiko at nakatuon sa kanyang mga profesional na tungkulin. Gayunpaman, ipinagtanggol siya ng kanyang mga tagahanga na nagsasabing siya ay simpleng gumanap bilang isang performer. Dapat bang tumugon si Julie Ann ng direkta sa kritisismo? O tama lang na siya ay manahimik? Bilang tugon sa lumalalang issue, mabilis na naglabas ng opisyal na pahayag ang Sparkle Getty Artist Center, ang ahensya ni Julie Ann, upang tugunan ang issue. Tinatanggap nila ang responsibilidad para sa insidente. Nanilinaw na kanilang tungkulin ang maayos na makipag-coordinate sa mga organizer ng event. Nagpahayag ang ahensya ng pagdaramdam para sa anumang pagka-offend at tiniyak sa publiko na walang intensyon si Julie Ann na disrespect ang simbahan o ang kanyang kongregasyon. Nangako rin sila na magiging mas maingat sa pagpaplano ng mga hinaharap na performance. Gaano kahalaga ang pakikialam ng management sa mga ganitong sitwasyon? Ang setlist ng concert ay kinabibilangan ng halo-halong masiglang hit at original Pinoy music na nagbigay ng mixed reactions mula sa mga tao. Habang ang iba ay pumuri sa performances, may ilan na pumuna sa pagiging akma ng ilang napiling kanta sa isang simbahan. Tiniyak ng Sparkle Getty Artist Center na nagtatrabaho sila upang mapabuti ang koordinasyon sa hinaharap. Talaga bang hindi angkop ang pagpili ng kanta para sa event? O labis ang reaksyon ng publiko? Sa kabila ng backlash, pinili ni Julie Ann na lumagpas sa negatibidad. Sa isang taos-pusong mensahe, humingi siya ng paumanhin. I'm offering the apology. Even though Eloy only intentions were to share joy and to give support to the church through the benefit concert, many have felt offended about the incident was in and with S performance which caused distress. S truly, sincerely apologize. This is a lesson learned and it is assured that it will not be repeated. I am not perfect, but please know that have strong beliefs and evil faith is unbreakable and cannot be shaken. Pray that we can all move forward with compassion in our heart. Thank you. Paano dapat hawakan ng mga artista tulad ni Julie Ann ang mga sensitibong sitwasyon na tulad nito sa hinaharap?